Okay, let's continue our second video. No? Now we're going to read Ecclesiastes. No? Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 10. No? Ecclesiastes chapter 9 verse 5 to 10. Okay? Verse 5 to 10. Remember that before my eyes is still struggling, now my eyes is clear. No? Because the Lord God He cleansed my eyes again. Okay? To read it nicely. Okay? It always happened that to me. No? He always try me, He say, you gonna give up or what? No, I'm not, no? Now, let me read to Ecclesiastes chapter 10, Ecclesiastes chapter 9, verse 5 to 10, okay? Here is the message, no? There is an evil, no, which I have seen under the sun, and as an error which proceeded from the ruler, no? Yan ang sinasabi ng verse 5, no? There is an evil which I had seen, no, under the sun, and under the sun as an error which proceeded from the ruler, no, from the ruler. No? Verse 6, fully is set his great dignity, and the rich sit in low places. No? Sit in low places. No? Verse 7, no? I have seen servant upon bones, and princess walking as servant upon the earth. Okay? No? Princess walking as servant upon the earth. No? Verse 8, no? He that diggeth, no? He that diggeth a pit shall fail, no? Or shall fall into it, no? And whoso breaketh the heads, a serpent shall bite him, no? Shall bite him, no? Ang sabi ng verse 8, no? Ang sabi ng verse 8, he that diggeth a pit shall fall into it, no? And whosoever breaketh a hedge, a serpent shall bite him. Verse 9, whoso removeth his stone shall be hurt, no? Therewith, no? And he that cleaveth, no, wood shall be endangered thereby. Okay? Alright, verse 10, no? If the iron be blunt, and he do not whet the edge, no, then must he put to more strength, but wisdom is profitable to direct. Okay? Alright, now basahin natin sa Tagalog version, no? Ecclesiastes, pahina 10, versikulo 5 hanggang 10, no? Sa Spanish, no, Ecclesiastes kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 10, okay? So let me read in Tagalog version, no. May isang kasamaan na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno, sa ruler, no. It means they see the bad what do you call this? They see a bad situation, no? Feelings to these rulers, no? To the leaders. That's what we're trying to say, no? It says, there is an evil which I have seen, no, under the sun, no, as an error which proceeded from the ruler, no? Namumuno, ibig sabihin, no, sa Tagalog, no? May isang kasamaan na nakikita ko sa ilalim ng araw, no, na tila kamalian nanggagaling sa pinuno, no, to the one who commands, no, he sees some evil way. Okay? Example, no, an evil example, no, he see that. Okay? So we gonna read after this, Deuteronomy dito sa ating God promises. Okay? Nauna tong Ecclesiastes, no? Dapat nabasa muna natin yung Deuteronomy na yung ikalawang Deuteronomy, okay? But let me finish this, no? Ang sabi to sa Ecclesiastes, no? Pahina 10, versikulo hanggang 10, no? Ang sabi, may isang kasama na nakita ko sa ilalim ng araw na tila kamalian na nanggagaling sa pinuno. Versikulo 6, ang mangmang ay nauupo, no, sa malaking karangalan, at ang mayaman ay nauupo sa mababang dako.
versikulo 7, nakakita ako ng mga alipin na nakasakay sa mga kabayo at mga pangulo na nagsisilakad sa lupa na gaya ng mga alipin. Okay? Versikulo 8, siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon. Okay? Siyang humuhukay ng lungaw ay mahuhulog doon. Sumisira sa pader ay kakagatin siya ng ahas. Okay? Versikulo 9, no? Ang tumatahas ng mga bato ay masasaktan, okay? Niyon. At ang pumapalakol ng kahoy ay mapapanganib doon. Okay? Versikulo 10, kung ang bakal ay pumupurol at hindi ihasa, ninuman ang talim, marapat nga niyang gamitin ang lalong kalakasan. Ngunit ang karunungan ay pinakikinabangan ng magturo. Okay? Pinakikinabangang magturo. Okay? Ibig sabihin, no? So, ibig sabihin, kung matalas yung gamit mo, di papakinabangan mo. Ngayon, kung hindi, gagamitan mo ng lakas. Ibig sabihin, okay? Yun malinaw. Okay? Kasi sabi rito, no? Kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa, no? Nino man ang talim, nararapat niyang gamitin ng lalong kalakasan, no? So, ibig sabihin, pwersahan, no? Man to man, okay? O labanan, okay? Mano-mano, no? Ngunit ang karunungan ay pinakikinabangan magturo, okay? Kumbaga, matalim, magagamit mo, ibig sabihin, okay? Magagamit mo ng ayos, no? Now, let me read the Deuteronomy. Nalampasan natin Deuteronomy sa God promises natin, okay? Punta natin Deuteronomy chapter 4 verse 29 to 32. That's what we read, no? Sa ating God promises. I read the Ecclesiastes already. I forgot to read the God promises, no? So let me go back to Deuteronomy chapter 4 verse 29 verse 29 to verse 32. And binasa, you will seek the Lord God, no? You will seek the Lord your God, no? And you will find Him if you seek Him with all your heart and will all your soul. Okay? Again, no? You will seek the Lord your God, no? And you will find Him if you seek Him with all your heart and with all your soul. Okay? Deuteronomy chapter 4 verse 29, but we read verse 29 to 33, no? Now let me read the message. Do you know God? Do you know God? Question mark, no? Kilala mo ba ang Diyos, no? If Adam knew Him as a beloved father, if Abraham knew Him as a friend, if Moses knew Him as a redeemer, if David knew Him as his shepherd, no? If Daniel knew Him as the lion tamer, no? No? If Mary Magdalene knew Him as the bondage breaker, if Martha knew Him as the promise keeper, surely you and I can know Him too, no? Yan ang sinasabi, no? Surely daw, na maaaring kilala din natin, okay? O alam din natin, okay? Again, no? Do you know God? Do you know God? That's the question mark. Do you know God? Then question mark. If Adam knew Him as a beloved father, no? If Abraham knew Him as a friend, if Moses knew Him as a redeemer, if David knew Him as his shepherd, if Daniel knew Him as the lion tamer, no? If Mary Magdalene knew Him as the bondage breaker, if Martha knew Him as the promise keeper, surely you and I can know Him too. Okay, yan ang ibig sabihin, no? Yan yung ating Just Give Me Jesus, no? Ang title, Just Give Me Jesus. And the other one is Love, if I'm not mistaken, no? The other title, no? Just Give Me Jesus, Love, no? Pag-ibig, okay? Now, let me go to the other scripture chapter and verse, no? Punta tayo sa Isaiah, no? Isaiah chapter 60, verse 18 to 22, no? Medyo tumigil na yung hangin, no? Kanina po mahangin, okay? Ngayon, dito tayo sa ating Isaiah chapter 60, verse 18 to 22, okay? Violence shall no more be heard, no, in the land wasting, nor destruction within thy borders, but thou shalt call thy walls salvation
salvation and thy great praise, no? Verse 19, the sun shall be no more, no? Thy light by day, no? Neither for brightness shall the moon give light unto thee, but the Lord shall be unto thee an everlasting light, no? And thy God thy glory, okay? Verse 20, no? Verse 20, no? Thy sun shall no more, no? Thy sun shall no more go down, neither shall thy noon, no? Withdraw itself, for the Lord shall be thine everlasting light, no? And the days of thy morning shall be ended, okay? Verse 22, no? Thy people also shall be in righteousness, no? Shall inherit the land forever, no? The brand of my planting, no? The work of my hands, no? That I may be glorified, okay? Verse 22, last verse, no? A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten in it is time, no? Hasten in it is time, okay? Ang sabi ng verse 27, no? The little shall become 1,000, no? And a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten, no? In it in His time, no? In His time, no? Basahin natin sa Tagalog version, no? Tagalog version. Isaiah pa na 6 na po, versikulo 18 hanggang 22, no? Sa Spanish, Isaiah kapitulo 60, versikulo 18 hanggang 22, okay? Here is in Tagalog version, my international language in my country, no? Tagalog, no? Okay? Karahasan ay hindi na maririnig sa gayon, no? Karahasan hindi na marinig sa inyong lupain, at ang kawakasan ay kagiban sa loob ng inyong mga hangganan, kundi tatawagin mo ang iyong mga kuta, no, ng kaligtasan, at ang iyong mga pinto ang bayan na kapurihan, okay? Versikulo 27, no? Ang araw ay hindi na magiging inyong liwanag sa araw, o ang buwan man ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo at walang hanggang liwanag, at ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian, okay? So when we have God, no, even there is no sun or moon, no, the shine of moon or the shine of sun, no, even there is no, the God is our light. It means to say, no, God is gonna be our light, okay? Ang araw ay hindi na magiging iyong liwanag, no? Sa araw o buwan man, no, ay magbibigay sa iyo ng liwanag, kundi ang Panginoon ay magiging sa iyo ay walang hanggang liwanag, at ang iyong Diyos ay iyong kaluwalhatian, okay? Thank you, Lord, for that, no? For that message, no? It says in English, no, the sun shall be no more thy light by day, no, neither for brightness shall the moon give light unto thee, but the Lord shall be into thee in an everlasting light, and thy God thy glory, okay? Bersahin natin sa versikulo 20, no? Versikulo 20, no? Ang iyong araw ay hindi nalulubog, o ang iyong bayan ay lulubog, sapagkat ang Panginoon ay magiging iyong walang hanggang liwanag, at ang kaarawan ng iyong mga pagtangis ay matatapos, no? It says in verse 20, no? Thy sun shall no more go down, no? Neither thy moon withdraw itself, for the Lord shall be thine everlasting light, and the days of thy mourning shall be ended, okay? Versikulo 21, ang iyong bayan naman ay magiging matuwid, no, na lahat sila'y mga magmamana ng lupain magpakailanman. Ang sanga ng aking pananim, ang gawa ng aking mga kamay, upang ako'y luwalhatiin, okay? Luwalhatiin. Versikulo 22, no? Ang munti ay magiging 1,000, at ang maliliit ay magiging matibay, no, na bansa. Akong Panginoon ay papangyarihin kong madali sa kapanahunan, okay? It says here in English, no, verse 21-22, the people all shall be no righteousness shall inherit the land forever, no, the branch of my planting, the works of my hands, that I may be glorified, no. Verse 22,
a little one shall become thousand, and small one a strong without sabi rito, no? Verse 22, no? A little one shall become a thousand, no? And a small one a strong nation. The Lord will hasten in it His time, no? Yan ang sinasabi, no? Now, let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa Matthew, no? Matthew chapter 10, verse 27 to 31, no? Matthew chapter 10, verse 27 to 21, okay? Chapter 10, verse 27 to 21, okay? Matthew chapter 10, verse 27 to 31, okay? Here is the message, no? What I tell you in darkness, that speak ye or you light, and what ye or you hear, no? In the ear, no? That preach ye or you upon the housetop, okay? Verse 28, no? And fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, no? But rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell, okay? Both soul, body in hell. Verse 29, okay? Are not two sparrows sold for a parting, and one of them shall not fall off the ground without your Father, no? Verse 30, no? But the very hairs, no, of your head are all numbered, no? Bilang na yung mga buhok, no? Verse 31, no? Hear ye or you not, therefore ye or you are more value than many sparrow. Value than many sparrow, magiging mahalaga, ibig sabihin value, no? Basahin natin sa Tagalog, Mateo pa na 10 versikulo 27 hanggang 31, no? Okay, Mateo pa na 10 versikulo 27 hanggang 31, no? Ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sasabihin ninyo sa kaliwanagan, ang naririnig ninyo sa bulong ng ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan, no? Ipagsigaw sa bubungan, no? Versikulo 28. At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, okay? Dadapat hindi magkakapatay, no? Hindi na nga kapapatay ng sa kaluluwa, okay? Ang sabi to sa versikulo 20, no? At huwag kayong mga takot, no, sa mga nagsisipatay ng katawan, dapat hindi na nga papatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo'y iyaong makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan ng sa impyerno, okay? At sa katawan sa impyerno, okay? It means to say you have to be afraid not from other thing, but you have to be afraid when somebody killing your soul, your Holy Spirit, no, and your body in the fire. It means to say be careful, not be afraid not to be in inferno, no? The hells, no? Not to be in hell, it means to say, no? Ang sabi rito, no? Ang sabi ito sa English, no, sa verse 28, no? And fear not them which kill, no, the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both soul and body in hell, no? Yan ang sinasabi, no? Ang sabi ito sa Tagalog, no? At huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan, dapat hindi nangapapatay sa kaluluwa, kundi bagkos ang katakutan ninyo ay yaong makakapuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno, no? Your body is gonna be in hell, no? And then your Holy Ghost is gonna be go nowhere, no? You cannot enter in the kingdom in heaven, so you are stowaway. You have no house, you have nothing, okay? You're gonna fly somewhere there, you have no rest, it means to say, no? Because you didn't do repentance when you're still alive, no? The time of repentance is done, okay?
You cannot ask repentance when you're dead already because your body is not here already. Okay? Verse 29, versikulo 29, hindi bagay pinagbili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila ay hindi mahuhulog sa lupa, kundi kung hindi pinahintulot ng inyong ama, kung hindi pinahintulot ng dadapat, versikulo 30, dadapat maging ang mga buhok ng inyong ulo ay pawang bilang na, lahat bilang na. All our hairs in the head is already numbered, counted, okay, by God, okay. Versikulo 31, huwag kayong mga takot, kayong lalong malaga kaysa maraming maya, okay. Ang sabi rito, ang sabi ng versikulo 30, dadapat maging mga buhok ng inyong mga ulo ay pawang bilang na, okay. Sa versikulo 31, huwag kayong mga takot, kayong lalong mahalaga kaysa maraming maya, Versikulo 32, kaya't ang bawat kumilala sa akin sa harap ng mga tao ay kikilanlin ko siya sa harap ng aking ama na nasa langit, Whoever it says here, verse 31, verse 30 to 32, but the very hairs of your head are all numbers, counted, Verse 31, fear ye or you not, therefore ye or you are the more value than many sparrow, Verse 32, whosoever therefore shall confess me before men, he will I confess also before my Father which is in heaven. So hindi ka rin niya kikilala pag akit mo sa langit, ibig sabihin. Now let me read this in Spanish, okay? In Spanish, alright? John 13 pa itong isa. Spanish, Matthew chapter 10, Mateo kapitulo 10, versikulo 27 hanggang 31, okay? 27 hanggang 31. Okay, let me continue to read in Spanish, okay? Hindi ko na pala na-post yung video, but it's okay, Dito sa Mateo kapitulo 10, versikulo 29 hanggang 31, no si venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae tierra sin vuestro Padre. Versikulo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Versikulo 31, así que no temáis, mas veláis vosotros que muchos pajarillos, Versikulo 32, al calcuera pues que me compense delante de los hombres, yo también le compensaré delante de mi Padre que está en los cielos, Versikulo 33, y calcuera que me negue delante de los hombres, yo también la negaré delante de mi Padre que está en los cielos, okay? Yan ang sinasabi na umabot pa tayo ng 33, hanggang 31 lang tayo, Alright, nagsobra pa tayo sa Spanish, okay? But it's okay. That's the way God wants me to read more, in Spanish, okay? Now, let's go to read sa ating Matthew ulit tayo. Matthew chapter 19, verse 32 to 36, Matthew chapter 19, verse 32 to 36, okay? Hanggang 30 lang pala yan, Yung Matthew chapter 19, okay? Isipin nyo, hindi ko na-adjust yun. Matthew chapter 19, hanggang verse 30 lang. So we're gonna read 25, We're gonna read 25, okay? So what we're gonna read, Matthew chapter 19, verse 20 to 30, okay? Verse 20,
verse 26 to 30, okay? Matthew chapter 20, verse 26 to 30, okay? That's what we read, okay? But Jesus beheld them, no, and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Yun ang sinasabi, no? Lagi natin nasishare to, no? But Jesus behold them, no, and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Verse 27, then answered Peter and said unto him, behold, we have forsaken all, no, and followed thee. What shall we have therefore? No? Verse 28, no? And Jesus said unto them, verily I say unto you, that ye or you which have followed me in regeneration with the Son of Man shall sit in the throne of his glory. Ye or you also shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. No? Verse 29, and everyone, no, and everyone that hath forsaken houses, or brethren, or sisters, no, or sisters, or fathers, or mothers, or wife, or children, or lands, for my name's sake, shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. No? Verse 30, but many that are first shall be less, and the last shall be first. Okay, no? Yan ang sinasabi, no? Ito yung ang tawag dito, superstitious sa bansa namin. Whoever last, it sometimes became the first one, and the first one become the last one. No? That's what he said, the philosophy, no? It says on verse 30, no? But many that are, no, first shall be last, and the last shall be first. Okay? Now let me read this in Tagalog version. Mateo 20, versikulo 3 talata 26 hanggang 30. Okay? Etong sinasabi to. At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Dadapat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari, no? Yun ang sinasabi, no? Ang sabi, no, but Jesus behold them, no, and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible, no? Yun ang sabi, no? At pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao, dadapat sa Diyos ang lahat ng biyaya, ang lahat ng mga bagay ay mangyayari, okay? Excuse me, no? Versikulo 27, no? Nang sumagot si Pedro at sinabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat ng nagsisunod sa iyo. Ano nga baga ang kakamtin namin, okay? Versikulo 28, at sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, na kayong nagsisisunod sa akin sa pagbabagong lahi, pagka naupo na ang anak ng tao sa luklukan ng kanyang kalwalhatian, no? Kayo'y na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel, okay? to the 12 tribes of Israel, no? He will be leader also, no? Versikulo 27, no? At ang bawat mag-iwan ng mga bagay o mga kapatid na lalaki o kapatid na babae at ama o ina man o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100, no? At magsisipagmana ng walang hanggang buhay, okay? It said so in English, no, in our Matthew chapter 20, verse 28 and 29, no? And Jesus said unto them, no, verily I say unto you, that ye or you which have followed me in the regeneration with the Son of Man shall sit in the throne of his glory. Ye or you also shall sit upon the 12 tribes, no? 12 thrones, no? Judging the 12 tribes of Israel, no? 12 thrones, no? Upuan, no? Verse 29, in every one of the hath forsaken houses, or brethren, or sister, or fathers, or mothers, or wife, or children, or lands, for my name's sake shall receive 100-fold, and shall inherit everlasting life. Versikulo 3 po, no? Dadapat maraming mga una na
nangahuhuli at ang mga nahuli ay nangunguna, okay? The one is the first become the last one, and the last one became the first one. That's what they're trying to say, okay? Now, let me read this in Spanish, okay? Before we go to our third video, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Ang binasa natin, no? Just to make sure, no? Matthew chapter 19, verse 26 to 30, no? 26 to 30, no? Matthew chapter 19, verse 26 to 30, no? Sa Spanish, no? Mateo kapitulo 19, versikulo 26 hanggang 30, okay? Here is in Spanish, no? Imirandolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Versículo 27. Entonces respondió Pedro, le dijo, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y hemos seguido, que pues tendremos, ¿no? Versículo 28, ¿no? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, ¿no? Para juzgar y las 12 tribus de Israel, ¿ok? Versículo 29, ¿no? Y cualquiera que haya dejado casas y hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer, o hijos o teras por mí, sinabi, teras por mí, ¿no? Nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Versículo 30, ¿no? Pero muchos primeros serán postreros y posteros primeros, okay? Yun yung the last and the first, no? The first it became the last, and the last became the first, okay? That's what it said in Spanish, no? Now let's go to other scripture, no? Baka makakasingit pa tayo ng isa pa, no? Sa ating John chapter 1 verse 48. John chapter 1 verse 48, no? Sibukan natin, no? May awan Diyos, makakasingit pa tayo. Kung hindi man mabasa Spanish, at least dito may singit pa rin, no? John 1 chapter 4 verse 28, no? John 1 chapter 4 verse 4. Chapter 1 verse 48, no? Here is the message, no? In him was life, no? In him was life, and the life was the light of men, no? Verse 5, and the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended it not. Verse 6, no? There was a man sent from God, whose name was John, okay? Verse 7, okay? The same came for a witness, no? The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. Okay, verse 8, no? He was not the light, but was sent to bear witness of the light, no? Yan ang sinasabi, no? Let me read in Tagalog version, okay? Tagalog version, no? One pa na isa, versikulo 4 hanggang 1 pa na isa, versikulo 4 hanggang 8. Nasa kaniya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao, no? Versikulo 5. Ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman, at ito'y hindi napag-uunawa ng kadiliman, no? Versikulo 6. Naparito ang isang tao sa sugong mula sa Diyos, no? At ang kaniyang pangalan ay Juan. Versikulo 7. Ito'y naparitong saksi upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat, okay? Versikulo 8. Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ng ilaw, okay? No? He didn't came here just because of that, but to prove it that the light he is, okay? Okay, let me continue to read in Spanish, no? Bago natin basahin yung God promises sa third video, okay? Aba, yung devotion healing prayer, okay? Dito sa binasa natin ito, okay? Ito sa 1 versikulo 4 hanggang 8, no? En él estaba la vida, y la vida era en él estaba la vida, y la vida era
era la luz de los hombres, no, y la luz de los hombres, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Versículo 6, hubo en hombre enviado de Dios, el cual sí el amaba Juan, ¿ok? Versículo 7, ¿no? Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz y pindique todos creyesen por él, ¿no? Versículo 8, ¿no? No era la luz sino para que ¿no? Dese testimonio de la luz. Okay, yan ang sinasabi. Let's go to our third video and then we're gonna read the devotion healing prayer over there. Okay.